sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. Paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. 'Di ba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Tinatawag nilang unstable. Para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako inaatake? 'Di ba? So, I will do 2 tests, neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Senator Pimentel, unahin ko muna Senator Pimentel, Senator Escudero, Remulla, sino ba isa? Amy Marcos. Yan. Wala siyang comment. Senator Mag-Soccer Pimentel, SP lang po. And then, young guns. Guns pala, sorry. Okay. So, yon. So, binasa ko yung kanilang mga statements. And nakita ko doon, ay puro unusual, unbecoming, unhinged. Ano yung isang nila? Desperada, ma'am. Hindi, may eh. Unhinged. Yeah, unhinged, unusual, unbecoming, Uncalled for. unsound mind, and what was the other one? Uncalled for. Hindi, meron pa isa. Okay, si Pimentel was unusual, si Escudero was unbecoming, si Young Guns was, Unsound. unsound is Remulla, unhinged is one of those, and then Young Guns is unstable. Unstable. Mental unstable. Yes. So, yung 5 na yan, yun lang naman yung gist ng mga sinasabi nila. And, unahin na muna natin, 2 kasi siya eh. One is legal, doon kay DOJ, and then one is a demand for a psychiatric exam doon sa House of Representatives naman. Okay. So, unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro, as a lawyer, maintindihan niya yon kagad. But apparently, sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang pick-up. So, yan yon. And the next one is psychiatric, neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, let us make this an election issue. Yung Young Guns, I am sure kasi young sila, magpapa-re-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, ang gagawin natin, 2 tests sa akin. Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. Paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. 'Di ba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Tinatawag nilang unstable. Para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako inaatake? 'Di ba? So, I will do 2 tests, neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato,
lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including speaker, ma'am. As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, dalawa lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. At kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates niyo. Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. So, bakit ka naman magagalit kung ang inaatake mo ay sumasagot? Diba? Sabi niyo rin na unstable sila, so dapat meron din silang neuropsychiatric test. Hindi, pinapadali ko na lang kasi sa kanila eh. Kasi, diba? Para madali tayo. So we call on the Philippine Medical Association, the Philippine Psychiatric Society siguro, is it called that way, to set the guidelines para sa amin lahat. Okay? Lahat ng butante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. Independent third-party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA. Tulungan nyo kami to set the guide. Kailan nyo mang gusto mangyari yung test? Pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after ha, kasi hindi magdodroga yan ng 3 months, tapos na yung testing nila. So anytime? So dapat Dapat ngayon na. Ayun na. Dapat 10 Ngayon months. na. Magpa-drug test tayong lahat at dagdagan ko ang sa akin neuropsychiatric test. Game. Ayaw nila magpa-drug test. Bakit kaya? So hanggang So- congressional lang ma'am. Yes. So yan. Okay ako. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as PAW lawyer. Naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali, pag-i-call nila ang DARE ko. Drug test sa inyo, dalawang test sa akin. Yes. So, unstable, unhinged, unbecoming, unsound mind. Yes. Meron pa isang ulitin nyo na lang. Yes. I'm not any of those. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. They have never seen a politician na IDGAF. Kung sa Bisaya pa, bala mo din na makigdumog ko sa kanal. Yan ang problema. Kasi, I am not like them. And ang tendency sa mga ganito ng mga tao, sasabihin nila, crazy, lukaret, luka-luka, buang, Desperado, ma'am. desperada. Bakit ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. So anong ikakadesperada ko? Diba? So yan yung problema dyan. Yan yung problema nila. Because they've never seen anything like Sara Duterte. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Hindi ako mabayaran ng pera. Ang laki ng problema nila. Kasi ngayon, ayaw ko na umahimik. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao nagsasalita kontra sa... Nawawala ako sa akin. Sandali, saan ako? Doon sa... Saan? Tinatawag nilang buang. Tinatawag nilang luka-luka. They did that to MDS noon. Pero they cannot do it to me ngayon.
Lahat ng psychiatric exam na gusto ninyo, let's go. Gusto nyo pa, televised ang exam, ang tests. Inaatake nila ako. Tapos, pag sumagot ako, nagagalit sila, ginagaslight nila ako. Mr. Deception. Kung pinabayaan lang sana nila ako sa Davao. I was mayor already. I was unopposed. Kung pinabayaan lang nila ako sa DepEd, nagtatrabaho lang ako dun, wala akong ginagawa sa kanila. Nung nag-resign ako sa DepEd, kung pinabayaan lang nila ako, diba? Na gawin ko yung trabaho ko sa Office of the Vice President, kahit magtanim ako ng puno, araw-araw, pabayaan nyo lang ako. Kasi may pagbabagong campaign naman kami, tree planting, educational advocacy, lahat yun. Problema sa kanila, nakikipag-away sila. Tapos, kapag lumaban, yung inaaway nila, nagagalit sila. And, sila yung nagsasabi na siya yung may problema. Hindi ako yung may problema. Hindi ako known na palaaway. Except, kung inuunahan ako.